discussion that have some short activity, which is called this or that. One must go, one must work, choose the right decision. Operation management seeks efficiency or ikaw na nag-seeks ng closure. Risk management or risk equal sa kanya. Forecasting or umaasang babalik pa. Quality control or controlling ang feeling. Smooth workflow or smooth balikan. Fast service or fast reply niya. Schedule mo or schedule ka. How may I help you or pwede bang ako na lang? Efficiency or efficy ang mga palusot niya. Plano mo o plano niya sa iba. So now, let's proceed sa ating discussion, which is ang topic namin is benefits of having a good operation management. But before we start our discussion, let's have first our objective. So ang objective natin is explain the importance of effective operation management in achieving efficient hotel and resort operations. Next, analyze how good operation management improves productivity, service quality, customer satisfaction, and profitability. And last one is assess operational practices in hospitality establishment and recommend improvements that enhance overall organizational performance. So now, let's proceed na sa ating discussion. So, sabi, what is operation management? So, ano nga ba yung operation management? So, ang operation management, yan yung way or paraan sa isang negosyo or organization para sa pagpaplano, pagsasaayos, at pamamahala ng mga pang-araw-araw na gagawin nyo or yung mga daily operation nyo, which is para daw maging mabilis na kumita yung negosyo. Like for example, bago pa lang yung business mo. So may include yung operation management. So syempre mag-set ka ng plan kung ano yung dapat mong bilhin, dapat mong gawin, ano ba yung layout na kailangan dun sa ipapatayo mong restaurant or hotel man. So dun papasok yung operational management. So now, let's proceed sa 5P. So meron tayong planning, process, people, possession, and profits. So first, sa planning yan, dyan papasok yung pagdedesisyon or kung ano yung gagawin, kung paano to gagawin. So sabi dyan, setting objectives, which is, sa setting objectives, dyan yung pagtatakda ng goals mo, kung ano ba yung dapat mong i-provide. So next, meron tayong forecasting demand. So sa forecasting demand naman, yan yung pag-alam or yung pagtansya mo kung gaano karami ba yung kailangan mong i-provide o kung gaano karami yung customer. So next, meron tayong allocating resources, which is sa allocating resources naman, dyan naman papasok yung pagdi-divide or yung paglalaan ng mga resources tulad ng bukod-bukod yung sa pera, sa material, sa equipment, at sa employees. So next is yung process. So siya yung proseso, which is kung paano mo ba siya gagawin. So halimbawa, pagde-design ng workflow or yung pagpapabilis ng trabaho. So for example, dun sa pagpapabilis ng trabaho, so sa isang coffee shop, so para mapabilis yung trabaho, syempre, una, customer orders. Pagkatapos ng customer order, marireceive yun ng staff. So, yung after ma-receive ng staff, dadalhin yun dun sa barista. And next, cashier. Then, pagkatapos ng cashier, marireceive yung payment. And pagkatapos nun is staff gives na yung copy to the customer. So, by done, which is maayos yung workflow or yung process, mas nagiging effective, which is nagiging mabuti para hindi magkaroon ng bad reviews pagdating sa service na nangyayari. So next naman is people. So yun yung people, which is yung mga tao, yung mga employees na magpapatakbo ng negosyo. Like for example, sa hotel, kailangan daw ng receptionist na marunong makipag-usap, yung merong professionalism. So kaya daw, so ang ano bang need gawin ng hotel? So ang need ng gawin ng hotel is mag-hire sila ng mga qualified na receptionist, ititrain siya
sa pagdating sa customer service, and tuturuan siya kung paano mag-handle ng mga guest complaint, and also tuturuan siyang makipagtulungan within sa mga iba't ibang department. So, next naman yung possession, which is yung mga physical resources. Katulad na lang ng mga gamit nyo sa loob ng isang restaurant or hotel. So, for example, halimbawa, may business kayo sa pizza. So, sobrang dami mong nabiling cheese. So, nasira lang siya. So, it means sayang yung pera mo. So, kaya dyan sa possession, kailangan nating malaman kung gaano lamang yung bibilihin natin at dapat bilhin natin. So, para hindi magkaroon ng sayang or malugi tayo dahil dun sa pagbili natin ng maraming stock. Last, yung profit, which is yung kita. So, yung profit ay hindi lamang siya tungkol sa pagkakaroon ng malaking kita sa isang negosyo, which is kasama rin dyan yung long-term success ng isang business. So, for example, yung isang hotel daw gustong makatipid, kaya binawasan niya ang sobrang yung cleaning staff. Una, makakatipid nga sila, pero meron din siyang epekto, which is halimbawa, dumami yung mga customer. So, dahil kulang lang sa staff, hindi malilinisan ng ayos yung mga room na mga nag-check out na. So, hindi mabebenta yung room dahil nga kulang sila sa staff. So, dapat balance lang tayo para ma-meet natin yung long-term success sa ating business. At mag-increase yung ating kita or profits na tinatawag. So, what is the purpose of operation management nga pa? So, ang purpose ng operation management, yung una niyang purpose is all about kung paano daw mapapatakbo natin yung business na maayos at ligtas, and also organized siya. So, hindi lang siya basta-basta natin na kailangan patakbuhin. Dapat nagsiset din tayo ng goals and objectives para ma-meet natin yung success within the business or organization. So, as you can see dyan sa screen, may sinasabi dyan na proactive and reactive. Which is, pag sinabi natin proactive, yan yung inaagapan agad yung problema. Like for example, regular niya na chine-check or mini-maintain yung air conditioner para daw hindi ito basta-basta lang masira. Kumbaga, monitored nila. So, kaya mas maganda ang proactive approach dahil may iwasan yung malaking problema. While naman yung reactive naman, yun ay gumagawa lang sila ng paraan or kumikilos lang sila kapag nag-exist na yung problema or nangyari na. Like for example, nasira yung air conditioner. So, saka pa lang tatawag ng technician. So, saka pa lang gagawin yung naging problem. So, yeah, next naman is goal of operation management. So, ang goal ng operation management natin is about maximizing the organization efforts and kung paano magiging sustainable yung supply ng long chain and infrastructure natin. So, yan, meron tayong operation management 6.2, which is yung una daw is align operation with the business goal. So, dapat yung goal natin ay naka-align sa business. For example, like, gusto mo ng maayos na workflow sa pagdating sa service. So, dapat ayusin mo yung workflow, hindi lang basta-basta magsaset tayo ng goal. So, next, identify and address inefficiencies and waste. So, dyan is mag-identify tayo and babawasan natin yung mga unnecessary na things or waste na hindi naman kailangan. So, next is improve sourcing, selection, and supply chain management. So, dyan, dapat napili tayo ng reliable and yung mga magandang supplier na sure para ma-ensure natin na hindi tayo mabogus or maloko. So, for example, pipili tayo ng supplier na nagbibigay ng mga fresh na ingredients and yung nagpo-provide ng on-time delivery. So, next is optimize inventory, which is dyan papasok yung dapat panatilihin natin na sapat yung mga stock, hindi sobra at hindi rin naman kulang para balance lang siya. So, next, meron tayong ensure consistent product or service quality. So, dapat, dyan, papasok na dapat pare-pareho yung quality or service na provide natin. Like, for example, sa isang restaurant, if paulit-ulit ka doon na nag-visit, so, dapat every punta mo is consistent pa rin yung lasa, like ganun pa rin, walang pinagbago kasi meron nga yung measurement. So, dapat consistent lang, naka-stay lang doon yung lasa. So, next, meron ding reduce disruption and risk. So, dapat
if ever na may mangyaring problema, is ready tayo. Like for example, sa hotel, biglang nagka-brownout, so dapat meron tayong backup generator and hotel na generator ang hotel kapag nawalan ng kuryente. So by doon, dapat handa tayo lagi para mabawasan yung mga risk. So next is improve compliance. So dyan sa improve compliance, so dapat sumusunod tayo sa mga standard and safe and legal na patakaran ng either na sa internal man or external yan. So dapat sinisigurado natin na kung sa restaurant, dapat sinisigurado natin na malinis ang kitchen and safe yung pagdating sa food preparation. Next, yung adaptability to market changes and demand of fluctuation, which is dapat marunong tayo mag-adjust sa business kasi ngayon sobrang lawak ng mundo, so paiba-iba yung mga trends, so madaming demand yung tao, kaya dapat marunong tayo mag-adapt sa kung ano yung uso. Like for example, mas gusto ng tao na mga healthy food, so by doon dapat mag-a-adjust tayo, which is ganun yung susundin natin. So, para din yun ay mag-increase o tumaas yung profit natin, which is yung kita. So, next, meron naman tayong develop workforce skills, which is dyan, iti-train mo yung mga employees mo para may enough knowledge sila pag humarap sila sa customer or sa ating guest. So, next, meron monitor and improve performance using operational metrics and KPIs, which is dyan sinusukat yung kung nagiging effective na ba yung or magiging mahusay na ba yung operation. So, for example, tinitignan ng isang restaurant kung gaano siya katagal bago mag-serve ng order at kung gaano ang magiging customer. For example, dati, nagiging 30 minutes yung serving and after nun, nung ma-monitor nila yung mga problema, so nag-improve yun. Kung dati ay 30 minutes, ngayon naman ay 15 minutes na lang. So, meron tayong 3 categories of operational management, which is implementation, optimization, and improvement. So, first is yung sa implementation. So, sa implementation daw, dyan yung pagbuo or pagsaset up natin ng mga system na kailangan natin para gumana or mag-operate yung ating business. Like, for example, if bagong restaurant pa lamang or magtatayo ka pa lang ng restaurant, so kailangan mong mag-set up ng kitchen, bumili ka ng mga equipment, gumawa ka ng mga ordering system, and also, kailangan natin mag-hire ng mga employees, so para mapatakbo natin ng maayos yung ating restaurant. So, in short, magsa-set up pa lang tayo dyan. So, next is optimization, which is sa optimization, yan yung pagpapaganda or pagsaayos ng workflow para maging efficient. Like, kung mabagal yung mga serving nyo, so, anong dapat yung gawin? So, kailangan nyo mag-hire ng mga staff para mag-improve yun and ayusin yung workflow sa kitchen. So, like, di-divide mo yung mga employees sa mga gawain so para mapabilis yung serving. So, yung pangatlo naman is improvement, which is improvement, yan yung pagdadagdag or ng mga kagamitan or yung mga paggamit ng bagong methods or ideas na makakatulong sa ating restaurant. Like, for example, kung dati ang gamit lang ay yung mga orders sa restaurant ay yung manual lang or yung handwritten lang. So, ngayon, gumagamit na ng digital ordering which is mas nagiging mabilis yung pag-order and nagiging kakaunti na yung error. 3 main types of operational management according to Focus. Objective management. Ang objective management ay tungkol sa pag-set ng goals at objectives ng isang business at pag-aayos ng mga gawain para maabot yung mga goals. For example is, ang goal ng hotel ay mapataas ang customer satisfaction. So, dahil doon, ang objective, maaaring mag-decide ang manager na dagdagan ang training ng employees. Tapos, pagandahin ang room service at pabilisin ang check-in process. So, sa task management naman is, ang task management ay tungkol sa pag-manage ng mga daily tasks o trabaho para maging maayos ang workflow at matapos ang bawat gawain ng tamang oras. So, example naman dito is, halimbawa, bago magbukas ang restaurant, may iba't ibang task muna sila. So, ang unang task ay may maghahanda ng ingredients. Sunod is maglilinis ng dining area.
Tapos may magsaset ng mga tables at may maghahanda ng kitchen equipment. So, kailangan maayos ang sequence. Halimbawa, ihahanda muna ang ingredients bago magsimula ang cooking para hindi ma-delay ang orders. So, sa individual supervision naman ang individual supervision ay tungkol sa pag-monitor at paggabay sa employees habang ginagawa nila ang kanilang trabaho gamit ang real-time information at actual na nakikita sa workplace. Ang example naman dito is maraming guests ang sabay-sabay na magche-check-in. Tapos, napansin ng supervisor na mahaba na ang pila sa front desk. Dahil nakikita niya ang situation, maaari niyang ilipat ang isang employees para tulungan sa front desk at mapabilis ang check-in. Sa centralized management naman is, parang isang tao o isang main office ang nagli-lead at gumagawa ng importanteng decisions. Madaling malaman kung sino ang responsible dahil isa ang main control. Example, sa hotel. Halimbawa, sa isang hotel na may isang main manager, siya ang nagdedesisyon tungkol sa hotel policies, schedule ng employees, purchasing ng supplies at kung paano harapin ang mga problems. Kahit maraming employees, iisa ang pangunahing kontrol. Sa decentralized management naman is, hindi lang isang tao ang gumagawa ng decisions. Binibigyan din ng responsibility ang ibang managers para makapagdesisyon sila, lalo na kapag kailangan ng mabilis na solusyon. For example is, ang isang hotel company ay may branch sa Manila, Cebu, at saka sa Davao. Kapag may problem sa Cebu branch, hindi na kailangan hintayin pa ang approval ng main office para sa bawat maliit na desisyon. Ang Cebu branch manager ay maaaring gumawa agad ng decision para maayos ang problema. So, dito naman sa hybrid management. So, ito yung pinagsama ang centralized at saka decentralized. May mga importanteng decision na manggagaling sa main management, pero may freedom din ng ibang managers at gumagawa ng decisions para mas mabilis at flexible ang operations. For example, sa hotel, ang main office ang magsaset ng overall hotel policies, standards, at budget. Pero kapag may guest complaint sa isang branch, pwedeng bigyan ng authority ang branch manager na gumawa agad ng solusyon para sa guest. So, may main control pero may freedom din ang ibang managers na nagdedesisyon kapag kailangan. Core functions of operations management. Meron tayo ditong dalawa. Number 1 is designing efficient processes and managing resources effectively. So, sa designing efficient processes is, ito yung paggawa ng mabilis at maayos na system. Step by step kung paano gagawin yung trabaho para walang masayang na oras at walang gulong mangyari. So, sa managing naman is, ito yung tamang paggamit ng mga meron ka. Yung mga tao, pera, gamit, at oras dapat na nagagamit ng tama, hindi sobrang hindi kinukulang. So, dito naman tayo sa organizational planning. Ito yung pagplaplano para sa company. Tapos, meron siyang 3 levels. Number 1 is long-term, mid-term, at day-to-day. So, para lahat ng tao, pera, gamit ng company naka-align sa goal ng business. Para walang sayang at alam lahat kung saan pupunta. For example, dito is, example to sa business. Meron tayo dito ang strategic, tactical, at saka operational. So, sa strategic naman is, so, si Jollibee, goal nila, mag-open ng 100 new branches in 3 years. So, sa tactical naman is, this year, magbubukas muna sila sa 30 branches sa Visayas at Mindanao. Sa operational naman is, this week, mag-hire ng crew, mag-order ng equipment at mag-train para sa bagong branch sa Cebu. Sa process design and analysis naman is, ito yung pag-aayos ng mga system para mabilis, maayos at wala siyang nasasayang na oras. Tinitingnan ng mga office manager yung step-by-step na trabaho. Tapos, hahanapin kung saan natatagalan o nasasayang. Tapos, inaayos nila para mas gumanda at saka tuloy-tuloy yung ginagawa. For example, sa business ulit is, meron tayo ditong eliminate efficiencies. Si eliminate efficiencies naman is,
Kaya naglalagay sila ng second cashier at card payment para bumilis. So, parang dito is nagdadagdag sila ng mga pwedeng pumunta, mga pwedeng marunong sa cashier, ganyan, para mas mapabilis yung trabaho. So, dito naman tayo sa financial oversight and budgeting. Ito yung trabaho ng operational management na magiging tagabantay ng pera sa company. Sila yung nagsaset ng budget, nagche-check ng gastos at sinisiguradong hindi lumalagpas at kumikita pa rin yung business. For example is budget planning. Si Jollibee office manager magsaset ng budget na nasa around 50,000 pesos for chicken and rice ingredients this month. So, sa expense tracking naman is, dito is chine-check niya araw-araw kung 1,600 pesos lang ba talaga yung nagasto sa manok kahapon. So, sa supply chain management naman is, ito yung pag-aayos ng mga daloy ng mga gamit at saka yung mga products. From pagbili ng materials hanggang sa pagdating nito sa store or factory, ang goal is tama siya on time at hindi sobrang mahal. So, for example is, meron tayo ditong procurement. Example is si SM, office manager, siya yung o-order ng 1,000 sacks of rice from suppliers. So, suppliers relationship, ito naman yung kailangan good terms sila sa supplier para bigyan sila ng discount at hindi sila iwan pag nag-peak season na. So, dito naman tayo sa inventory management. Ito yung pagbabantay ng stock. So, siguraduhin na sakto yung dami ng gamit or product. Hindi sobrang dami na masasayang pero hindi rin sobrang konti na mauubusan. For example is sa business. Avoid overstocking. So, si Ukay-Ukay, hindi pwede mag-stock ng 500 na winter jacket sa Pilipinas kasi hindi naman mabebenta. Matatambak lang at nakatali yung pera dun. Kasi dito sa Pilipinas is hindi naman to sasabihin mo na parang weather sa Amerika, malamig. Dito kasi sa Pilipinas is mainit naman, wala naman tayong snow dito. So, sa scheduling naman is, ito yung pag-organize ng oras at saka sa tao. Siguraduhin na yung tamang tao nasa tamang lugar din siya, nasa tamang oras, kasama yung mga tamang mga gamit or product para walang gulo, walang pila at walang delay. Example ulit is sa business. Personnel, kung sa McDo, mas maraming crew ang naka-duty tuwing lunchtime, 11 a.m. to 2 p.m. kasi madaming tao, tapos konti lang sa 3 a.m. Para syempre, tanghalian na yung mga around 11 a.m. hanggang 2 p.m. So, matatambakan ka talaga na matatambakan ng tao dun kasi nga, lunchtime na yun. Tapos naman dito naman tayo sa product and service development. Tapos ito naman yung trabaho ng office team na tinutulungan i-build yung bagong products or service. Sila yung nag-ensure na pwede ba talaga natin gawin? Pwede ba talaga natin gawin to? At mabebenta ba talaga sa customer? O, sa example naman dito sa business is, for example, ang business is Jollibee. Bago ilabas yung burger steaks with rice, sine-check muna ng office kung may sapat na kusina, staff, at ingredients sila para gawin ito araw-araw sa 1,000 plus na branches. So, dito naman tayo sa quality control. Ito yung quality checker. Trabaho nila na siguraduhin na pare-pareho at maganda yung output ng company para hindi mapahiya yung customer at hindi ma-violate sa batas. Example naman dito ulit is sa business. So, food. Sa McDo, sine-check nila kung pare-pareho ba yung laki ng fries, luto ba ng tama yung burger, at malinis ba yung store, may inspection silang daily. So, meron din silang sa clothes naman is, kunwari sa bench, sa SM, chine-check kung may punit ba na t-shirt, tama ba yung tahi, at pareho ba yung kulay bago nila ilagay sa truck. Tapos, dito naman tayo sa business forecasting. Ito yung paghula based sa data. Ginagamit ng office team yung mga nangyayari dati, last trend ngayon, para hulaan kung ano yung nangyayari para kinabukasan. Para makapag-ready sila ng demand sa mga bagong
price at mga kailangan nilang resources. For example ulit is sa business. So, demand. So, meron tayo ditong demand. Sa example is sa Mang Inasal, tinitingnan nila yung benta nila nung last December. Napansin nila na mas maraming order ng chicken pag Pasko, kaya mas marami silang ma-order na manok ngayong December. So sa delivery naman is ito yung last meal. Ito yung huling part kung gaano kaganda yung ginagawa mo. Kung gaano kaganda yung ginagawa mo. Dito naman is dito pinaplano yung logistic para ma-deliver yung product o mag-service. Example naman dito is logistic optimization. So, si JNT or Lalamove, pinaplano nila kung anong ruta yung pinakamabilis para ma-deliver ang parcel. Ayaw nila ng traffic kasi pag traffic, maaaring yung customer is maghintay sa kanyang order. Kasi may specific na yan sa nakalagay dun sa TikTok ka umorder, makikita mo dun kung nasaan na yung rider. Tapos, kapag wala pa rin yung rider at may traffic, posible na hindi masatisfy yung customer mo o yung magre-receive ng order sa'yo. Yun lang po. And thank you po. Why is operation management important? Reduces waste. Binabawasan po nito yung pagsasayang po ng materials, oras, at saka po resources. Halimbawa po sa bakery, tamang dami lang po ng harina ang ginagamit nila para hindi po masayang. Number 2 po is ensure product quality. Dito po sinusigurado po na maganda po at maayos yung produkto. Halimbawa po, chinecheck po muna nila yung tinapay bago po nila ito ibenta. Yun po. Tapos number 3, improves customer satisfaction. Kapag po maganda ang produkto at serbisyo, mas nasisiyahan po ang customers. Halimbawa po, nabilis po ang kanilang serbisyo kaya po bumabalik ang mga customers. Tapos number 4, increased revenue. Dito po is kapag po satisfied po yung customer natin, maaari pong dumami ang bumili at tumaas po ang ating kita. Halimbawa po, masarap po yung pagkain, mas maraming customer ang bumibili. Number 5, boost employee productivity. Tinutulungan po nito ang employees na maging mas mabilis at maayos po ang trabaho. Halimbawa po, hinahati po ng managers po yung employee kung ano po yung dapat nilang gawin. Doon po is napapabilis po nila yung gawain. Number 6 po is assist company objectives. Dito po is tinutulungan po nito ang kumpanya na maabot po ang target nito. Halimbawa po, ang target po ng store po is makabenta po ng 100 products bawat araw. Kaya po gumagawa po sila ng plano para po maabot ito. Challenges in operation management. Una po dito is business dynamic. Dito po is maraming gawain po at desisyon ang kailangan asikasuhin. Halimbawa po, kailangan po sabay na ayusin ng manager ang problema sa sales and production. Number 2, global operation. Kailangan po makasabay ng pagbabago ng global market. Halimbawa po, nagbabago po ang presyo ng materials mula sa ibang bansa. Number 3, advanced technology. Kailangan po matuto at makasabay sa bagong teknolohiya. Halimbawa po is kailangan matutunan ng employee ang paggamit po ng mga bagong computer system. Number 4, time management. Kailangan po nating gamitin ng maayos ang oras para maiwasan po natin ang madelay. Halimbawa po nito is kapag po kulang ang workers, maaari po tayong madelay sa paggagawa po ng products. Number 5, sustainability. Dito po is kailangan natin gumamit ng mas maayos na resources para po sa pangmatagalan. Halimbawa po, gumagamit po ang kumpanya ng reusable materials para po mabawasan yung ating mga basura. What do operations managers do? Providing inspiration and leadership to employees. Ang ibig sabihin po nito is ang operation manager ay nagbibigay ng motivation at guidance sa mga employees para po magawa nilang maayos ang kanilang trabaho. Developing important policies and implementing strategic decisions. Ibig sabihin po nito is gumagawa sila ng mga rules at policies at gumagawa rin po ng important decision para sa ikabubuti ng company. Reviewing current operational policies and procedures. Sinusuri po nila ang mga existing rules at procedures para malaman kung maayos pa ba ito o kailangan ng baguhin. Assisting human resources with recruiting efforts. Tumutulong sila sa HR sa pag-recruit ng mga bagong employees, halimbawa sa paggawa ng tamang job description. Promoting an effective company culture. Tumutulong sila na magkaroon ng magandang working environment kung saan
nagtutulungan at nire-respeto ng employees ang isa't isa. Overseeing budget reports, business plans, and auditing. Binabantayan nila ang budget reports, business plans at auditing para masiguradong maayos ang paggamit ng pera at resources ng company. Collaborating with companies supporters. Nakikipag-communicate sila sa mga taong sumusuporta sa company at nagbibigay ng updates tungkol sa mga bagong plans at policies. Monitoring compliance at according to laws and regulation. Sinisigurado nila sumusunod sinisigurado po nila na sumusunod ang company sa mga batas at regulation na dapat sundin. Meeting with the board of directors. Nakikipag-meeting sila sa board of directors para pag-usapan at planuin ang short-term at long-term goals ng company. Identifying issues and opportunities for the company. Hinahanap nila ang mga problema ng company at tinitingnan din nila kung may mga pagbabago dito. Building partnership and alliances with other companies. Nakikipag-partner sila sa ibang companies para magkaroon ng magandang business relationship at mas maraming opportunities. Supporting communication between management staff and employees. Tumutulong sila para maging maayos ang communication between managers at employees para maiwasan ang misunderstanding. Implementing lean manufacturing principles to reduce waste. Ibig sabihin naman po, gumagamit sila ng mga paraan para mabawasan ang unnecessary waste, gastos, oras, at resources sa operations. Having the right mix of hard and soft skills. Kailangan ng operation management team ng parehong hard skills at soft skills. Ang hard skills ay technical knowledge habang ang soft skills naman ay communication, teamwork, leadership, at problem solving. Organization and project management. Ang organization and project management ay tungkol sa maayos sa pag-ayos ng trabaho. Kailangan ng operation manager ng marunong plano ng workflow, mag-assign ng resources at siguraduhin na tatapos ang project mula simula hanggang dulo. Halimbawa nito is sa hotel. Kailangang maayos ang schedule ng housekeeping at front desk para mabilis at maayos na serbisyo sa guest. Technology prowess. Ang technology prowess ay ang pagiging marunong at komportable sa paggamit ng technology. Malaga ito dahil nakakatulong ang mga technology tulad ng ERP at CRM sa pag-manage ng inventory, production at customer information. Ang halimbawa naman ito is gumagamit ang hotel ng computer system para makita ang reservation at available na rooms. Emotional intelligence. Ang emotional intelligence ay kakayahang maintindihan ng kontrolin ang sariling emosyon at maintindihan din ang emosyon ng ibang tao. Mahalaga ito para maging maayos ang pakikitungo ng manager sa employee at sa customers. Collaboration. Ang collaboration ay teamwork. Kailangan ng operation manager na makipagtulungan sa iba't ibang department, suppliers at ibang partner para maabot ang goals ng company. Next is yung leadership. Yung leadership, yan yung kakayahan na magbigay ng direction or mag-lead, makipag-communicate, at also mag-motivate sa team. Kasi ang isang good leader daw ay hindi lang nagbibigay ng instruction dahil siya din ay tumutulong sa mga employees, sa mga nagtatrabaho para maging maayos at responsable. Problem solving and decision making. So, sa problem solving, yan yung kakayahan mo na masolusyonan agad yung problema, and kaangkop dyan yung decision making, which is yung decision making, yan naman yung pagpili sa pinakamagandang action para naman masolusyonan agad yung problema. So, halimbawa na lang, napansin ng hotel manager na maraming guests ang nagrereklamo dahil sa check-in. So, ang gagawin nun, titignan niya kung bakit nangyayari to. So, if ma-evaluate niya na kulang sa staffs, kaya mabagal yung process, edi ang gagawin niya, mag-hire siya ng mga staff dahil possible na peak season, kaya ang dami ng mga customer, kaya kinukulang sa staff. So, next is yung financial literacy. Sa financial literacy naman, yan yung mga knowledge mo, yung kaalaman mo which is kung paano mo gagamitin or paano mo mamamanage yung pera sa isang business. So, sa isang operation kasi, mahalaga yan dahil kailangan natin kontrolin yung magiging gastos para masigurado natin na magiging maayos yung operation or yung takbo ng negosyo. Kasi goal din naman ng isang business ay makatipid, pero hindi naman bababa yung quality at service o yung produkto ng serbisyo. Sa time management naman, yan yung kakayahan mo na mabalance yung oras mo at malaman mo kung kailan
kung alin yung mas urgent o yung mga importante. So, sa operation management, maraming task ang kailangan gawin. So, hindi mo pwedeng pagsabayan-sabayan. Kumbaga, kailangan meron kang nilalaan na oras para sa ibang bagay at para sa company mo. So, meron naman tayong business acumen, which is yung malawak mong pag-unaw, yung understanding mo kung paano magiging effective yung isang business at industry. Kasi hindi naman sapat na alam mo lang yung operation manager, pero hindi mo alam kung paano gawin yung daily task. So, kailangan niya ng malaman ng customer na yung malaman din ng customer, yung competitor and market trends and also yung demand. Kasi, for example na lang, manager ka ng isang resort. So, napansin mong mas maraming tourists ang naghahanap ng mga affordable staycation packages, lalo na yung mga students. So, ang gagawin mo is maaari kang gumawa ng package na may, for example, yung room plus meals plus yung mga recreational activities. So, mas magiging attractive siya. So, mas magiging mabenta and mataas yung profit nyo. So, next, let's proceed naman dun sa dalawa, which is meron tayong strategic operation management decision and tactical operation management decision. So, first, yung strategic operation management decision. So, dyan yung strategic decision, which is yan yung mga decision na nakatuong sa long-term success ng business. So, hindi ito decision lang para daw sa isang araw, kundi iniisip din niya yung kung anong mangyayari, kung anong possible mangyari within the year or for 1 year o sa mga susunod pa na taon. So, kasama rin dito yung mga paggamit ng yung mga estimation, yung prediction, and yung goal at analysis mo bago ka gumawa ng isang decision mo. Next naman, yung tactical operation management decision. So, sa tactical decision naman, yun ay nakatuon sa short term, which is ito yung tungkol kung paano ka magre-response or tutugon sa isang business para sa pagbabago or yung problema sa mga current operation. So, kung ang strategic plan is para sa future, ang tactical naman is yung kasalukuyang nangyayari na situation. So, for example, may biglang dumami yung customer sa isang restaurant. Ngayon ay weekend. So, dahil kulang daw ang staff, maaaring mag-adjust ang manager ng schedule at magdagdag ng employee sa mga BCR. So, by doon, mamamanage yung oras. So, let's proceed naman sa operations and supply chain management, which is OSCM, which is yan yung operation, supply chain management is tungkol siya sa pagmamanage or yung buong process kung paano mo makukuha yung mga resources ng business, kung paano mo ito magagamit, also kung paano yung makakarating sa iyo yung product or yung service sa customer. So, dyan, sinasabi, as you can see naman, madami yung sakop. So, sinasabi dyan na pinoprotektahan daw ang supply chain, which is sinisigurado niya yung tuloy-tuloy na supply ng materials. And also, yung pinapataas niya daw yung productivity. So, kapag organized and ang process or yung proseso, mas nagiging mabilis yung trabaho ng mga employees. Next naman, binabawasan daw yung cost, which is diyan, may iwasan natin yung mga unnecessary expense and yung mga waste na hindi naman kailangan. So, also, yung sinusukat yung performance gamit yung KPIs o Key Performance Indicator para malaman kung ano ba nangyayari sa business. So meron tayong mga possible or sample na tanong na on how to manage KPI, which is Key Performance Indicator. Una, ilang room nga ba daw yung nalilinis sa bawat araw? Next, gaano nga daw kabilis yung check-in? And also, ilang customer complaints ba yung natatanggap kada araw kung may check-in, may check-out, ganun. And lastly naman, ilang percent daw ba yung room occupancy sa isang hotel? So, to conclude our discussions po, operation management po is very important sa isang organization because it helps make sure po na maayos, efficient, and organized po ang mga processes ng business. So, it focuses po on how the company can properly use its resources such as people, materials, money, time, and technology para po ma-achieve ang kanilang goals through proper operations management. So,
companies can reduce waste, improve product quality, increase productivity po, and provide better service to customers. Then, natututunan din po natin na maraming challenges ang isang operation manager tulad po ng changes in technology, yung time management po, sa supply chain problems, competition, and changing customer needs. Kaya important po na marunong silang mag-adjust and make good decisions po din, especially kapag po may unexpected problems is kailangan din nila ng skills tulad ng leadership po, teamwork, na communication, problem solving, decision making, and financial management po. So, important rin po ang connection ng operation management dahil kailangan maging coordinated po ang bawat process from getting the materials po hanggang sa paggawa and delivery ng products or services. Kapag may problem po sa isang part ng process, posible po na maapektuhan din ang ibang parts ng business. So, overall po, masasabi natin na operation management is not only about making sure na gumagana po ang business. It is also about po finding ways to make the business better, faster, and more efficient. So, kapag maayos po ang planning, teamwork, and decision making is mas magiging smooth po ang operation, mas satisfied po ang customers and employees, and mas mataas ang chances na maging successful po ang company in the long run. So, in simple terms po, kapag po maayos ang operation is mas maayos din po ang buong business. So, that's all po. Thank you. So, yan yung mga benefits of having good operation management kung paano mo manage ng maayos yung pagpapatakbo ng business.